Magandang araw po sa ating lahat. Ngayong umaga po mga kaibigan, mayroon pong dalawang biik na dumating po dito sa atin. Ito sana po ay pamalit lahi sa mga inahing baboy natin. Kasi po yung mga inahing baboy natin ay tayo po ay nagkakal ng mga inahing baboy. Yung 5 inahin natin ay ikinal na po natin. Tapos yung isa po ay namatay. So tayo po ay nagpaplanong magpalit na naman ng mga ibang lahi o mga ibang dumalagang baboy para po sa ating mga susunod po na mga gagawing inahin. Ang kinukunan ko po ng aking mga pamalit lahi ay yun po yung kumukuha sa akin na ginagawang inahin nila. Ang linyada nila ay galing pa rin sa akin. Pero yung barako na ama nila ay sa ibang farm naman po mga kaibigan. Pero ganun pa rin, yung mga linyada talaga nila ay galing pa rin dito sa aking backyard farm. Kasi yung nanay nila ay dito po nanggaling sa akin. Pagdating ko po doon po sa may-ari ng biik at saka kinukuha ko yung mga biik, ang problema kasi yung anak po ng kanyang inahing baboy ay puro lalaki. Wala po tayong napipiling babae. So ngayon, hindi pa tayo makapag-produce ng mga dumalaga kasi yung nakuha po natin ng mga biik ay yan po. Ito po ay puro lalaki po mga kaibigan. So as for now, habang hinihintay po natin na manganak ulit yung mga inahin nating pinagpagkukunan ng mga gagawing dumalaga, so ito muna yung ating aalagaan na for fattening. So ito po yung dalawa, ayan. Ang kanila pong tatay po ay Durox. So yung kanilang kulay ay color brown. Pero yung nanay nila po mga kaibigan ay Landrace. Kaya pansinin nyo yung mga tenga nila ay pointed forward. Pero yung kulay ng kanilang balat po ay brown. Ang kulay po ng kanilang balat ay nakukuha po sa kanilang ama na color brown. At saka yung kanilang tenga po ay nakukuha po doon sa kanilang inahing baboy na Landrace. Kaya po yung kanilang tenga ay pointed forward. Kapag yung tenga po ay pointed upward, yan po yung mga lahi ng mga large white. Ito pong dalawa ay puro lalaki. Kinuha natin para po atin pong gagawing fattening. Para po sa in preparation po for May. Kasi po dito sa aming bayan, sa aming lugar, pagdating po ng Mayo po mga kaibigan ay marami talagang fiestang magaganap. Kaya nagprepare na po tayo ng mga biik para po sa mga buwan na iyan. Dapat sana ang ating pong kukunin ay 6 na biik. Pero yung may-ari ay nagtira po ng 2 at saka yung pinsan po niya ay kumuha din po ng mga biik. Kaya 2 po yung napunta sa atin. So dito po sa ating mga farrowing pen at saka gestating pen ngayon, ito po ay nakabakanti muna kasi po hinihintay po natin yung mga bagong gagawing dumalaga at saka gagawin naman nating inahing baboy. Yan po mga kaibigan. Ito po yung update sa ating mga baboy ngayon. Yun nga palang ating dumalagang baboy dito na atin sanang gagawing inahing baboy, nagkaroon po siya ng hernia. Kaya after 4 months atin pong ibininta sa patining po na presyo. So siya po ay tumimbang ng 115 kilos po mga kaibigan ng nasa 4 months pa lang. And then siya po ay nabili ng nasa 180 per kilo. So ang atin pong kinita doon ay nasa 20,000 plus sa isang dumalagang baboy na sana atin pong gagawing inahin. Pero nagkaroon po siya ng kapansanan ng hernia, kaya dinispose po natin. So ayan po. Yan po yung update natin dito na sana makabalik tayo sa pag-aalaga ng mga inahing baboy. Kasi yung mga inahin ko dito, 7 sila lahat. Pero pag bagyong Odette, nasira po yung ating kulungan at saka namatay po yung 2. And then after that one, namatay din po itong isang inahing baboy kasi po siya po nagkasakit. At saka yung 4 po ay kinal ko na. Inidispose ko na po para palitan ko naman ng bagong mga linyada. Kaya sa ngayon po, bakante po yung ating kulungan. Wala pa po masyadong laman yung ating kulungan ngayon, pero meron naman tayong 2 biik na mga bagong dating po mga kaibigan. So yan po yung update ko ng mga kaibigan. At saka, atin pong abangan ang ating mga baboy na ito mula ngayon hanggang May kung ilang kilo po yung kailang aabutin kapag atin na po silang inidispose po mga kaibigan. So hanggang dito lang po. Maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.